Konti lang ang kailangan ng tao, pero walang katapusan naman ang kanyang mga gusto. Hindi nila makita ang pagkakaiba ng mga bagay na kailangan nila at ng mga bagay na gusto lang nila. Ano ba ang kaibahan? Ang isang pangangailangan ay bagay na mahalaga para mabuhay ka, gaya ng pagkain, pananamit, at tirahan. Ang isang kagustuhan ay bagay na nais mong makuha, pero hindi naman kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Iba-iba ang kagustuhan ng mga tao. Depende kung saan sila nakatira. Sa papaunlad ng mga bansa, masaya na ang marami kapag may pambili sila ng cellphone, motorsiklo, o maliit na lote. Sa mayayamang bansa naman, marami ang naghahangad ng mga garang damit, mas malaking bahay, o mamahaling sasakyan. Pero ano man ang kalagayan natin, pwede tayong mahulog sa materialismo. Palagi tayong naghangad ng mas marami pang material na bagay. Ano ba ang materialismo? Ito ay ang pagbubuhos ng atensyon at panahon sa material na mga bagay sa halip na sa espiritual na mga kayamanan. Ang materialismo ay udyok ng mga pagnanasa, prioridad at focus sa buhay ng isang tao. Dahil dito, naghahangad tayo ng mas marami pang material na pag-aari at mapabayaan ang pag-una sa kaharian. Ginagamit ni Satanas ang sistema ng komersyo ng sanlibutan para papaniwalain tayo na mahalagang magkaroon ng higit at higit pang material na mga bagay para maging masaya tayo. Alam na alam niya kung paano pupukawin ang pagnanasa ng mga mata. Iniaalok ng sanlibutan ang lahat ng uri ng material na bagay, mula sa mahalaga hanggang sa walang kwenta, at ang ilan ay talagang nakaaakit. Naranasan mo na bang bumili ng isang bagay? Hindi dahil kailangan mo ito, kundi dahil nakita mo ito sa isang advertisement o sa tindahan. Pagkatapos, naisip mo ba na mabubuhay ka naman pala kahit wala yon? Ang gayong di kinakailangang mga bagay ay nagpapakomplikado lang ng ating buhay at pabigat sa atin. Pwede tayong masilo ng mga ito at mailihis sa ating routine ng pag-aaral ng Biblia. Tandaan ang babala ni Apostol Juan, ang sanlibutan ay lumilipas at gayon din ang pagnanasa nito. Gusto ni Satanas na magpaalipin tayo sa kayamanan, sa halip na sa Diyos. Pero miserable ang buhay ng mga umuubos ng kanilang lakas para sa material na mga bagay dahil pagpapalugod lang sa sarili ang iniintindi nila. At mas malala pa, napapabayaan nila ang kanilang espiritualidad at puno sila ng problema. Dahil papalapit na tayo sa wakas ng sistemang ito ng mga bagay, hindi ngayon ang panahon para magkamal ng mas marami pang material na bagay. Huwag tayong umasa na maisasalba natin sa malaking kapighatian ang ating material na ari-arian, gaano man kahalaga o kamahal ang mga ito. Nagbigay si Jesus ng pinakamahusay na payo para magkaroon tayo ng mga pangangailangan natin sa buhay nang hindi nagiging materialistiko o labis-labis na nababalisa. Kasama ang payo na yan sa kanyang sermon sa bundok. Basahin natin at suriin ang bahaging nakaulat sa Mateo 6:25 hanggang 34. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mag-alala kung ano ang kakainin o iinumin ninyo o kung ano ang isusuot ninyo. Hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tingnan ninyong mabuti ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim o umaani o nagtitipon sa kamalig, pero pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Matuto kayo mula sa mga liryo na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nananahi. Pero sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon sa kabila ng karangyaan niya ay hindi nakapagdamit na gaya ng isa sa mga ito. Kung ganito dinaramtan ng Diyos ang pananim na nasa parang ngayon at bukas ay ihahagi sa pugon, hindi ba mas gugustuhin niyang damtan kayo? Kayo na may maliit na pananampalataya? Kaya huwag kayong mag-alala at magsabing, ano ang kakainin namin? O ano ang iinumin namin? O ano ang isusuot namin? Ang lahat ng ito ang pinagkakaabalahan ng mga bansa. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya patuloy ninyong unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito.
Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Tutulong ito sa atin na maging kumbinsido na patuluyang hanapin ang kaharian, hindi ang materyal na mga bagay. Nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig na huwag na silang mabalisa tungkol sa kanilang mga kaluluwa, para bang sinasabi niya na huwag na kayong mag-alala, nababalisa sila sa mga bagay na hindi naman nila dapat ikabalisa. Sinabi ni Jesus na huwag na nilang gawin yon. Ang labis na pag-abalisa o labis na pag-aalala, kahit para sa tunay na pangangailangan ng isa, ay makagagambala sa kanyang isip at makahadlang sa mas importanteng espiritual na mga bagay. Nagmamalasakit si Jesus sa kapakanan ng kanyang mga alagad, kaya sa kanyang sermon, 4 na ulit pa siyang nagbabala hinggil sa mapanganib na tendensyang ito. Bakit sinabi ni Jesus na huwag tayong mag-alala sa ating kakainin, iinumin o isusuot? Hindi ba kabilang ang mga ito sa pangunahing pangangailangan natin sa buhay? Oo naman, at kung wala tayong pambili ng ganitong mga bagay, hindi ba natural lang na mabalisa tayo? Siyempre, mababalisa tayo. At alam yun ni Jesus. Alam na alam niya ang pangaraw-araw na pangangailangan ng mga tao. Higit pa riyan, alam niya ang mahihirap na kalagayang haharapin ng kanyang mga alagad na mabubuhay sa mga huling araw, na inilarawan bilang panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan. Kasama sa mga kalagayang yon, ang kawalan ng trabaho, pagtaas ng mga bilihin, kakapusan sa pagkain, at matinding kahirapan. Pero alam din ni Jesus na higit na mahalaga ang kaluluwa kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig na manalangin sa kanilang Ama sa Langit para sa pisikal na pangangailangan nila. Bigyan mo kami ng pagkain para sa araw na ito. Ganito naman ang itinuro niya sa ibang pagkakataon. Bigyan mo kami ng pagkain sa bawat araw ayon sa kailangan namin. Pero hindi ibig sabihin yan na materyal na panustos lang ang lagi nating iisipin. Sa modelong panalangin ding yon, binigyang prioridad ni Jesus ang pananalangin sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Para mapanatag ang isip ng kanyang mga tagapakinig, itinampok naman ni Jesus ang walang katulad na kakayahan ng Diyos Ama bilang tagapaglaan. Dapat nating masdang mabuti ang mga ibon sa langit. Kahit maliliit lang sila, kumakain sila ng maraming prutas, buto ng halaman, insekto, uod. Kung ang isang ibon ay kasinlaki ng tao, mas marami itong makakain kumpara sa tao. Pero hindi nila kailangang magsaka o magtanim. Inilalaan ng Diyos ang lahat ng kailangan nila. Siyempre pa, hindi niya basta isinusubo ang pagkain sa kanilang tuka. Kailangan nilang maghanap ng pagkain. Pero sagana naman ito. Para kay Jesus, imposibleng ilaan ng kanyang Ama sa Langit ang pagkain ng mga ibon at hindi ilalaan ang pangangailangan ng mga tao. Hindi niya isusubo sa bibig natin ang pagkain. Pero maaari niyang pagpalain ang mga pagsisikap nating magtanim o kumita ng pambili ng ating pangaraw-araw na panustos. Kapag nagigipit tayo, pwede niyang udyukan ng iba na ibahagi sa atin ang anumang meron sila. Bagaman hindi sinabi ni Jesus ang tungkol sa tirahan ng mga ibon, binigyan sila ng Diyos ng likas na talino, kakayahan at materialis na mga gamit nila sa paggawa ng pugad. Matutulungan din tayo ng Diyos na makahanap ng angkop na tirahan para sa ating pamilya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig, "Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon?" Ang haing pantubos ni Kristo ay hindi inilaan para sa ibang nilalang. Hindi namatay si Jesus para sa mga ibon. Namatay siya para sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya sinabi ni Jesus na ang taong nababalisa ay hindi makapagdaragdag ng kahit konti sa haba ng kanyang buhay? Dahil ang labis na pag-aalala sa pangaraw-araw na pangangailangan natin ay hindi makapagpapahaba ng ating buhay. Posible pang paikliin ng sobrang stress ang ating buhay. Sino ba naman ang ayaw ng magandang damit, di ba? Gayunman, dapat ba tayong mabalisa may kinalaman sa pananamit? Nagbigay uli si Jesus ng ilustrasyon mula sa mga gawa ng Diyos Ama. Tungkol naman ito sa mga liryo sa parang. Marahil tinutukoy ni Jesus ang tulad liryong mga bulaklak, gaya ng gladiolus, hyacinth, iris at tulip, na may kanya-kanyang ganda. Ang mga bulaklak na ito
ay hindi nag-iikid ng sinulid, nananahi o naghahabi ng damit, pero napakaganda nilang tingnan. Ito ang punto ni Jesus. Kung dinaramtan nga ng Diyos ng gayon ang pananim sa parang, hindi ba mas lalong daramtan niya tayo? Tayo na may kakaunting pananampalataya? Tiyak na gagawin yun ng Diyos. Pero lumilitaw na kulang sa pananampalataya ang mga alagad ni Jesus. Kailangan nilang patibayin ang pananampalataya at tiwala nila sa Ama. Kumusta naman tayo? Matibay ba ang pananampalataya natin na gusto at kaya ng Diyos na maglaan para sa atin? Huwag nating tutularan ang mga tao ng mga bansa. Wala silang pananampalataya sa isang maibiging Ama sa langit. Kung susubukan nating makamit ang mga bagay na masikap na hinahanap ng mga bansa, masisira ang kaugnayan natin sa Diyos. Magtiwala tayo na kung gagawin natin ang dapat nating gawin, hindi ipagkakait ng Diyos ang mabuti sa atin. Dahil sa ating makadiyos na debosyon, kontento na tayo sa pagkakaroon ng pagkain at pananamit. Inuuna mo ba ang kaharian ng Diyos sa iyong buhay? Dapat na laging pangunahin sa buhay ng mga alagad ni Kristo ang kaharian. Kung gagawin natin yan, gaya ng sinabi ni Jesus, ang lahat ng iba pang mga bagay na ito ay idaragdag sa atin. Bakit niya nasabi yon? Ipinaliwanag niya sa naunang talata. Nalalaman ng ating makalangit na Ama na kailangan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang mga pangangailangan natin sa buhay. Alam ng Diyos ang magiging pangangailangan ng bawat isa sa atin pagdating sa pagkain, pananamit, at tirahan bago pa man natin malaman yon. Alam niya kung aling damit natin ang susunod na maluluma. Alam niya kung anong pagkain ang kailangan natin at kung ano ang angkop na tirahan para sa atin. Depende sa laki ng ating pamilya. Titiyakin ng Diyos na magkakaroon tayo ng talagang kinakailangan natin. Sinabi ni Jesus na huwag tayong mabalisa. Gusto niyang harapin natin ang mga problema ng paisa-isang araw lang at magtiwala na tutulungan tayo ng Diyos. Kung ang isang tao ay masyadong nababalisa sa posibleng mangyari sa hinaharap, baka magsimula na siyang umasa sa sarili sa halip na sa Diyos at makasisira yan sa kaugnayan niya sa Diyos. Wala tayong mapapala kung isasakripisyo natin ang mga interes ng kaharian para mapanatili ang materialistikong pamumuhay. Dapat nating unahin ang espiritual na mga tunguhin. Tama si Jesus nang ituro niya na hanapin natin ang kaharian, hindi ang material na mga bagay. Kapag ginawa natin yan, hindi tayo kailangang mabalisa sa material na pangangailangan natin. Lalo tayong mapapalapit sa Diyos kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Kung pasisimplihin natin ang buhay natin ngayon, makapanghahawakan tayong mahigpit sa tunay na buhay na ipinangako sa atin.